Good morning. God bless everyone. Welcome everyone. I see some faces here. So welcome again. And meron bang bago? Meron ang first timer? Wala na, no? So mga ano na siya, mga talagang attendees na. Praise the Lord, glory to God. Salamat sa pagkakataon na we are here and we should tatanungin ko lang, nandito na ba talaga tayo? Amen. Kasi we should not miss the presence of the Lord. In so many cases in the Bible where where Jesus Christ is passing by to a certain place, but when we saw and when we think about that story, only few people catch the attention of God. And look at Zacchaeus when the Lord passes by. He wanted to see Jesus, and he climbed to sa sycamore tree. Perhaps Zacchaeus is at my height. Pareho lang kami ng height. Wala naman dito no? Ibang lahi, no? Foreigner. Tayo lang. Praise the Lord. So pwedeng taglis po tayo. Praise the Lord. And if we look back also for si Bartimaeus, when the Lord Jesus Christ want to go to Jericho, I think, and he passed by. So he shouted for Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang dami pong mga pumipigil sa kanya. Ang dami pong ayaw makuha ang gusto niya. But he shouted even more. Pinapatahimik na si Zacchaeus. So don't let the Holy Spirit be a passerby to your life. Grab His attention. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So nandito pa po tayo sa perhaps in the next month because we just done our 46th anniversary in the Jesus is Lord Church. And perhaps we will be changing theme. But now we're still at the revival, a call to uphold the vision of a glorious church. Na makita po yan sa Ephesians 5:26 and 27. Sabi po dito, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present himself as a radiant church without stain, without wrinkle, or any blemish, but holy and blameless. Praise the Lord. Uphold a glorious church. Kasi sabihin ko sa inyo, the glorious church will be taken to the rapture. Yun po ang pabalik-balik na sinabi ni Brother Eddie. And during this time, at our time now, nakikinig ba kayo ng news? How the war is developing in our surroundings? Very critical, right? And we just don't know that some of our mga in the military sector, even in this area, siguro baka walang tulugan. And they are 24 hours watching over the development. And you know, kingdoms against kingdoms, as it is written, we are not against those, di ba? Mangyayari talaga yung kingdoms against kingdoms. At nakikita mo mga alliances. I've been talaga reading news and how it develops. So, makikita mo yung alliances ng dito. Hindi na tayo mag-name names because we don't know exactly where to side, but we are in the truth. But just lately, I've been pondering, before I go through my topic, can you flash the Daniel 10 verse 13? This is very important. Nalimutan ko yung water ko. While, ayan, praise the Lord, nandito. Advertisement muna. Siguro mga few months while we saw the development in the Middle East, hindi tayo pwedeng hindi aware po nito. Hindi pwedeng we are just planning for whatever future that we have. We are involved in this. And the Lord is telling this ahead of time to the church. Hindi po tayo ignorante dahil hindi pa nangyayari ang mga bagay, pinaalam na ng Lord sa atin. Itong Daniel 10:30, nangyayari po ito during the time ng, I think, a Persian Empire. They are at the old times in the Old Testament, sila po yung world power at na-capture nila lahat, pati ang Jerusalem and Israel. Nakikita mo po yung
yung verse na yan, hindi ko na po basahin ng buong ano diyan kasi mahaba po yan, story. Basahin nyo na lang po ang background yan. After 70 years of captivity ng Jerusalem or Israel, magkaroon sila ng freedom. So ngayon ang magdala ng message is God, actually ang ano diyan ang nagdala ng message na yan is Angel Gabriel. Si Angel Gabriel is a messenger, he is a chief in the messenger, chief messenger or chief archangel for messaging. So siya magdala ng message na freedom will be mabigay na sa Israel. Pero during that time na i-deliver niya ang message na yan kay Daniel, sabihin niya kay Daniel na magkaroon na kayo ng freedom. But the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. So kita mo, spiritual yan pero pinaalam, no? Sinulat talaga sa Bible. Then si Michael is siguro alam niyo po rin si Michael. He's also one of the archangel. Tatlo sila, di ba? Ang isa si Lucifer na nalaglag. Si Michael is archangel. Michael, he is chief warrior. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. I think in 14 or meron pa yung dyan. Okay, yun na yun. Okay. So, balik lang sa 13. I was detained there with the king of Persia. Kita mo po yun, may prince of Persia, may king of Persia. Hindi po yun si Gabriel, hindi naman mahuli yan ng yung king lang na natural. Ano po ito ang sinasabi po dito pertaining to the principalities. Kung ano pong meron ang king of Persia. Matibay pa lang Persia. 'Di ba? Makikita mo ngayon how the Persian now is trying to to resist yung mga bansang pangako. So, now at our time, where our allegiance be. Kilalanin at alamin po natin kung saan po tayo dapat mag-side at kung sino po, ano po mga prayer po natin. Kaya napaka-importante po, sabi po ng ating pong sa church na ito ay we are awakened to be revived, to uphold a glorious church. Kasi at any time, sabi nga ni Brother Eddie, itong Jerusalem or Israel, ito po yung time clock ng end times. Dito po mag-end. At kanina, nireview ko po yung message ni Brother Eddie sa 46th anniversary na during the Armageddon, si Jesus Christ mismo. Because billions of people will surround Jerusalem. Sabi ko nga sa mga kwento-kwento na the allegiance of destroying this country or these people is getting stronger. And perhaps, I don't know, if not, the Filipinos soldiers will be going against. But we are praying. But I believe that each and every one of us, ikaw, ako, meron po tayong kapangyarihan to resist this because we have the power. If you can also, Ephesians 1, I think 19 to 20, basahin po natin yan kung anong power meron po tayo. Yung King of Persia, yung Prince of Persia, kayang-kaya po natin yun. Amen? Not at this time, because there is the church, the glorious church standing. And His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Kung tatanungin po ano pong kapangyarihan na meron ko po ang bawat individual na Kristiyano, yung pong power niyan equivalent. Kung i-compare mo po natin sa armaments, baka nuclear, di ba? Kung i-compare mo po natin sa armaments, yung power na meron po tayo individually, kung alam lang natin, yun po ang power na in-exert ng God to raise Christ from the dead. Ganun po siya kakapangyarihan. Kaya lang, that is in proportion to our faith. Hindi naman yun na bigla ka nila makita ng mga wonders, signs, and miracles sa life mo, but you don't have faith. So it is in, in line. It is in the proportion of our faith. Okay, let's go to our topic.
Praise the Lord. Amen. Gusto ko lang magbalita kasi kanina I think early in the morning, 2 o'clock, there was also a development that ang bansang pangako ay bumira na sa Persia. So we don't know how this will bring kumbaga anong development pa nito. And we have our anniversary and we are inviting Brother Eddie. and you don't know, but everything in prayer. Amen. You see how Daniel resisted, how Daniel kumbaga kasan niya pinosisyon sa sarili na is through prayers. 'Di ba? Grabe bansa po ang kalaban pero in prayer. Doon sa kanya binigay ang mensahe na magkaroon kayo ng freedom. Okay, let's go. So kailangan po natin, let us uphold the glorious church kasi ito po yung ginagawa and dinidevelop po ng Holy Spirit ngayon. Bawat isa po sa atin. Amen? In Ephesians 5:26 and 27, to make her holy, cleansing her by the washing of the water, by the word, and to present her to himself a radiant church without stain or wrinkle and without blemish but holy and blameless. Kailangang madatnan po tayo sa rapture na without wrinkle, without stain, and without blemish. Kung bata pa ako, lagi nagpe-pray ang mama ko, lagi kong narinig ito in Bisaya. Huwag ko na lang sabihin kasi wala naman siguro Bisaya dito. Walang. Taas kamay. Yeah. Isa lang si ate. Tayo pa rin dalawa. Si Pastor meron si Kuya. Si Pastor naman Marlon ay from Iloilo, no? Or something in the Visayas, Ilonggo. So ang Ilonggo naman ay may konting kahawig sa Bisaya. Praise the Lord. So tanong ko po sa inyo, who wants to enter heaven? First, lahat po tayo. Who are excited to enter heaven? Of course, tayo po, amen po. And who are willing to enter heaven? Amen pa rin. Pahina yung amen natin. Pag willing na kasi, medyo may responsibility na yung willingness. Kanina, excited pa tayo. Kanina, we want. So, kailangan po natin na excited po tayo. We are excited, and we are willing to enter heaven. Okay, where's heaven? Yun ang tanong, Kuya, saan ang heaven? Nasa Mars? Nasa ano? So, where people who are really searching where's another earth. Billions of dollars are pouring into the study of looking for another earth. But I tell you, so far, Earth is the one that holds life. Wala nang ibang planeta pa na may life. Ito pa lang. So, and sa buhay pong ito, ang dami pong naghahanap ng life. But I tell you, life is on Jesus only. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So, sabi po dito, heaven, where's heaven? Actually, heaven is where God is. Heaven can immediately, the Lord can banish it away at any time. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang word lang ng Lord ang mag-pass away. Yung katawan po natin dito, maski anong gluta po natin, ano pang vitamins natin, vitamin C, D, E, talagang we are going into old na talaga. Punta talaga, batang-bata pa ako pumunta dito, pero ngayon, nakailang birthday na. Kaya naghinto na ako ng birthday para mapigilan yung pagtanda. Di ba kasi yearly ka nag-birthday, talagang tatanda ka. But I tell you, this body will come to nothing. Lahat man, kung anong ma-acquire natin sa buhay na ito, mawawala din ito. But, sabi nga doon, di ba, the grass withers. We are like grass, and our glory is like the flower of the grass. The grass withers, the flower fall. Siguro kayo yung flower, kami yung lalaki mga grass. The grass withers, the flower fall. But the word of the Lord endures forever. So ano pong logic noon? Ibig sabihin, ipasok natin yung word of God sa buhay po natin. Para kung nandito sa atin ang buhay natin, we will endure forever. Amen. Because when the word of God is in us, that word will endure forever. It is the word of God that will bring us to eternity. It is not what we acquire in this world. It is not what we accomplish in this world. Well, of course, hindi naman tayo nandito pa rin tayo, magtatrabaho pa rin tayo. Hindi ko na sinasabing hindi tayo magtatrabaho.
to do every hard work that we have to have our enjoyment in this life. Amen. But I tell you, when it speaks about eternity, it is the Word of God that endures. That is Jesus. Amen. Praise the Lord. Now, may title pa lang ako, no? Bilisan ko na lang to. Rags to Riches. So marami po tayong story about rags to riches. Siguro may nakita kayo, mga kapitbahay ninyo. Meron naman baliktad no, dito, meron namang riches to rags. Di ba? Yung mga nanalo ng sweepstakes, nakita ko, 5 million nanalo, binalita sa TV Patrol. Pagkatapos, naisip siguro ng TV Patrol, nabisitahin after 5 years or 10 years. Nung pinunta, bumalik siya, worst pa, doon sa dati niyang kalagayan. Pero marami pong story ng rags to riches. Maganda yung rags to riches. Kasi, alam mo kung saan ka nanggaling Alam mo kung paano pahalagaan ang bagay na pinaghirapan. Pero yung hindi pinaghirapan, kaya mabilis lang din nawala kasi hindi mo alam Hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. So Matthew 24:35, all of us become like one who is unclean, and all of our righteousness are like filthy rags. We all shrivel like leaf, and like the wind, our sins swept away. Rags to riches. Now, meron po akong kunting story, kung may singit pa natin to. Nung lumipat ako 2016, sa villa po namin ngayon, meron po kami kapitbahay na isang meron po siyang anak, nagtatrabaho siya, nanay, naglaging nagbibigay ng chocolate sa amin yun. Sabi ko, siyempre tayo, medyo mailap po tayo kasi talagang M na M talaga kaitim. Pero mabait siya. Mabait siya. Hindi naman lahat naman ay meron din mga babait, may masama din maski sa ang lahi. So siya mabait siya pero mag-aalangan kami kasi siyempre lagi siya nagbibigay ng chocolate. So malapit yung loob namin sa kanya. Hanggang sa one time nakipag-usap siya sa akin, sabi niya yung kapitbahay, sabi niya iiwan ko to sa'yo, tong rag namin. At saka yung panglinis ng toilet. Hindi ko sana, siyempre, nakakahiya din naman. Sabihin ko sa inyo, pag nag-offer sila, hindi ko lang sa lahat, kultura nila, bawal ang tanggihan mo. Kasi naranasan ko yan, before napagalitan ako ng isang kapitan. Kasi binigyan ako ng chocolate, akala ko mga bato. Sabi ko, eat din do. Sabi ko, no, not eating. Akala ko, ginok na ako, pakainin ako ng graba, kung yung bato. Sabi ko, sir, no, I'm not eating. Sabi ko, tumawa pa ako, sarcastic pa, no? Sa dindo, in the culture of Arabs, pag in-offer sa'yo, dapat tanggapin mo. Insult yan. Sabi ko, bakit may pagkain sa akin? It's chocolate. Chocolate pala siya na sobrang powdery na akala ko bato. So, kinain ko. So, doon ko nalaman yon. So, yon tinanggap ko siya. Kasi napunta natin sa chocolate, sa rugs lang tayo. So yun, nandoon lang yun, napakatagal na doon, in between our, sabihin ko na lang siya, nakakahiya naman, hindi ko yun winash. Basta nandoon lang siya kasi dumikit na Hindi na siya matanggal. One time na tapon po yung namin, tubig, nabasa siya. So wala na akong magawa kundi linisin siya. Alam mo, nung nilinis ko siya, sa sobra sigurong tagal niya, maski bidet, ng flash, talagang hindi maubos-ubos. Humurinder talaga ako sa paglilinis sa kanya. Napakadumi talaga. Sa kaya pala siya ang kapal at ang bigat. Yun pala, puro pala dumi ang nasa loob. So, in short, medyo malinis-linis na, pinatuyo ko na lang at ginamit ko pa rin ulit. Alam mo nung siya, nung nawala na yung mga buhangin at dumi, ang gaan pala niya, parang papel lang. Pero nung una, akala mo, 5 kilo na rag siya. So, ang hirap niya. Tayo mga kapatid, napakadumi po natin. Sabi nga ni Brother Eddie, di ba? Galing tayo, basura nga tayo Lagi ang inano sa atin. Hindi naman denigrade ng sarili natin, pero yung past po natin. Tayo po ay parang basura. Now, how a glorious church in the making. Yun po ang May 4 lang po ako, bilisan ko po ito. Huwag kayong mainip dyan, pakinggan nyo po maigi ito. Unang-una, kasi kailangan po nating malaman po ito, although it's a review, the past. Ang nakaraan po natin. We all have our past, some ugly, some not very ugly, some not so ugly, puro ugly. Di ba? Yung past po natin, meron ba ditong mataas ng kamay na ang past natin ay hindi ugly? Now, in the perspective of the Bible, talaga tayong, sabi nga ng Isaiah, we are all, filthy rags. O sabi po ng Matthew,
24:35. So meron po tayo. Sabi nga po, we are an enemy of God. Romans 5:10. So ganito po tayo, if we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Kalaban po tayo ng God noon. Umamin man tayo, hindi kalaban po tayo. The way we act, the way we think, the way we decide things, kalaban po tayo. Pero during that time and that situation na kalaban po tayo, the Lord has reached us up. Amen? Tayo po ang nilapitan ng Lord, hindi po tayo. Hindi po tayo ang lumapit sa God. So, we don't have any inclination of God. In Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. So, napakasakit man itong word na ito, but let us accept it because this is part of our past. Wala daw tayo, no righteousness in us, not even one. Wala din tayong understanding about God. There is no one who seeks God. Ang dami po natin ngayon. When I think about the past, it's really very ugly. So we think about our future. We think about what we will do. We don't think about how God. We want God maybe to help us to our plans, to our future, like that. But in the sense of connecting to Him, like doing His will, wala po, malayo po. At sabi po dito, ito po nakuha ko lang sa college, we are the architect of our own destiny. Nakita ko lang isang caption. Ganda to Kinuha ko naman yun. We are the architect. Kasi ang ganda no? We are the architect of our own destiny. Meron bang arkitekto dito? Ang mga architects kasi, hindi pa tumayo yung building, magawa sila ng perspective. Talagang, yun na talaga no? Lalo na ngayon na nandoon na yung mga mag-render ngayon ng napaka-AI na maggawa ng sa BIM. Napaka-grabe na yung coordination ng building na talagang pag nakita mo sa picture, akala mo yun na talagang building. Pero hindi pa yun ang building. Yun po ang perspective na ginawa. So madalang, minsan ganun tayo mag-isip no? Arkitekto tayo ng ng ating buhay. Ang dami natin, sa college pa tayo, sa high school pa tayo, ang dami nating mga pinaplan. Ang dami nating gustong gawin sa buhay po natin. We are the architect of our own destiny. Yun po ang past po natin. But sabi po dito ng Isaiah 53 verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned our own way. The Lord has laid on him, we will cut on that. So tayo daw po ay talang parang sheep na have gone astray. Meron ngang isang verse na sabi, there's a way. Sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right, but in the end, it leads to death. Merong mga akala natin tama yung mga ginagawa nating desisyon. May mga pinaplano po tayo, akala natin tama, na tayo-tayo lang din nagpaplano. One day, ganito ang mangyayari. But it leads to death. At marami pong taong tumahak po nito. So nawa hindi po natin hindi po mangyari sa ating buhay. Now, a short testimony lang po kung paano po ako na-convert. I was in college, during the high school, pumasok po ang mga born again movement sa lugar po namin at i-revolutionize my entire family with miracles, signs, and wonders. Hindi po basta-bastang conversion po kami. Talagang nagkaroon ng miracles, healing, nagkaroon ng yung palayan po namin na talagang mamamatay na pinuntahan ng pastor. High school ko at that time, ngayon ma-imagine ko pa yung pastor na nasa pilapil na pinapag-pray ang nag-yellow na mga palayan. Sabi ko, mabubuhay pa ba to? Yellow na lahat ang palayan. Sabi ng pero pinapag-pray by faith. Siyempre, bata ko, nag-ano ka pa kung anong mangyayari. Sabi ko, hindi siguro. Pero, naka-recover ang palayan noon. At umani kami nang wala daw, sabi nga, not in the history, na ilang kavans po ang naani po namin. Sabi ng grandfather ko, ngayon lang tayo nakaani ng ganito. So, it's a miracle. At hindi ko na po ikwento yung mga kalabaw na nawala na bumalik. Kasi bumalik naman talaga din after 3 days. Di ba? Nakwento ko na ata, baka sabi, balik-balik nung kwento ni Kuya. Wala na rin akong ibang makwento, yun lang talaga. Pero that made our past, that made the history of our family, how it will be converted. So, but during the course of time, nag-college po tayo. Alam mo naman college na inuman, kantahan, barkadahan.
Pero hindi po ako nagdodroga, my friend. Pero nasingot ko na rin yun dahil nga barkada eh. Nandun yung mga ganon, mga droga, marijuana. Nasingot mo rin, pero hindi talaga ako humawak ng yung sumingot na ako by my will. Kasi pero uminom ako, nalalasing, ganon. Pero I'm not in drugs. But during my college, talagang that's my story. Pagkatapos talagang mga siguro second year college ako noon, siguro 3 subject ng engineering ay bagsak. Eh wala naman akong pambayad ng tuition, parang dapat 'di ba, dapat inspired ka, dapat ng mga pobre, 'di ba, dapat nag-aral. Ako lang yung pobre na hindi nag-aral. In history. Hindi rin ako nag-aral, wala akong pag kinabahan ako pag exam na. Kasi kung saan ako pambayad, wala akong excitement pag exam talaga. Puro kaba. Kasi magsabay pa sa boarding house, magbayad pa ako ng 150 peso. Then sa exam naman, mura lang naman, mga 700, pero hindi ko makakabayad. Kaya talagang tulala ako pag exam. Kaya hindi ko excited. Hindi rin ako nag-aral. Pero pumasa ako kasi hindi ako uma-absent. Kasi lagi kong napakinggan yung mga lesson. So when I go back to our, malayo kasi eh. Siguro mga 5 months, 6 months, hindi ko makauwi sa probinsya namin. From Usami City, in Misamis University, pauli sa Pagadian City, sa Mga del Sur, hindi ako makapamamasahin doon. Kaya 5 months, magtaka kayo, mapinsan mo, may anak na, minsan pag uwi mo. Pero one day, nandun ako sa sasakyan, sabi ko, uwi ako na hindi ko alam. Ibalita ko sa mama ko, 3 subjects na bagsak. Na yung subject na yun ay 2 beses na rin ako bumagsak. Circuit 3. Kaya ayaw ko na sana mag-electrical engineering eh. Kasi isipin mo, yung major ko, 2 beses ako bumagsak. Ngayon, bagsak na naman. Paano mong ibalita sa mama ko? Sabagay, hindi niya alam ang 5. Inisip niya, mas malaki siguro to. Di ba, pag 1, parang maliit yun, no? Baliktad, no? Di ba? 5, may 375, 275. So when I was in the bus, sabi ko, Lord, nagpray ako. Sabi ko, pagkatapos pala, sabihin ko na lang din sa'yo, naghiwalay din kami ng girlfriend ko. Talagang sumama pa yun eh. Nahiwalayan ako na unang girlfriend ko na gustong-gusto ko. Pero ngayon, wala na eh. Kung nakita ko, hindi ko alam kung bakit nagustuhan ko. Pero noon talagang kasi siyempre nandito na si Andyan ba? Wala nang girlfriend, wala nang subject. Hindi ko alam kung anong gawin. Sabi ko, Lord, yung nanay ko kasi, protestante siya. So narinig ko na yung mga story sa Bible. Pero wala akong gana doon. So sabi ko, Lord, kung totoo ka yung God of my mother. Hindi ko makalimutan yung prayer na yan. The God of my mother. Pumasok ka nga. Mag-intervene ka nga sa buhay ko. Subukan mo nga ayusin ang buhay ko ngayon. Alam mo, at that time, pero during that time, na mayroon akong napakinggan na isang tape. Nung nag-enroll ako nung some other time, some SEM, mayroon akong isang tape na napakinggan na hindi ko kilala kung sino. Talagang pag nag-preach talagang napaka-dynamic at saka napaka-brave. Hindi ko siya kilala. So sa time namin, nung nauwi na ako with that story that I have, ang Lord ang gumawa. May nag-invite sa akin, sabi ng tita ko, punta ka doon, may retreat. Hindi ko alam, GIL pala. That's my first encounter of GIL. Narinig ko na GIL noon. Sabi ko, sino na GIL na yan? Sabi ng mga kasama ko, may bagong church, GIL. O sino yan? May church naman tayo, sabi ko. Pero during that time, sabi ng tita ko, umattend ka ng GIL. Kasi nag-GIL na pala sila. So, in short, marami pong mga hadlang, pero sabi ng mama ko, nagpaalam ako, bakit ka babalik doon sa Pagadian City na kakarating mo lang? Kakarating mo lang sa bakasyon, pagkatapos sa alis ako kasi may aatinan ako. So talagang I wake up early in the morning, 5 o'clock. Talagang ang Lord ang naggawa ng paraan. Ayaw ko na sana eh. Pagdating ko sa bus naman doon, pumayag ng mama ko, in short, pagdating ko sa bus, kakalarga lang yung malaking bus. So wala na. Pwede akong bumalik. Pero may isang motorsiklo doon, nag-antay din, wala din pasahero. Ikaw, boss, saan ka? Nag-antay ng pasahero. Mayroon pa kayang bus na masakyan dito? Matagal pa to eh. Late na ako kasi 9 o'clock doon eh. Siya, kung gusto mo, ihatid kita doon sa crossing. Maraming dumaan. Pagdating ko doon, may nakaantay. So in short, naka-attend ako ng Jesus is Lord Church, first retreat, 1992. And that was the time na revolutionize ang life ko. The Lord has made that event. Simple lang na invite. Simple lang na invite. Kaya siguro marami din sa atin dito na simple lang. Hindi naman dramatic.
Hindi naman sobrang theater yung pagka-born again mo. 'Di ba? Pero simple as that, it changed my life until now. Nandito pa rin ako. And I remember that tape na binigay sa akin nang nagpa-enroll ako doon sa isang boarding house kasi doon, wala pa akong boarding house. Sabi ng classmates, "Kid, punta ka muna sa aming bahay, doon ka na matulog." May tao doon na nagpe-pray. Hindi ko alam, tagal naman mag-pray ito. Nagising ako. Nag-pray siya dito. Then nag-pray siya dito. Nag-pray dito. Hindi ko na matapos. Nung pagising niya siya, "Brad, meron akong tape papakinig sa'yo." Ko, "Kuya, hindi ko na mabalik sa'yo kasi hindi ko to boarding house. Somewhere ang boarding house ko. Hindi ko makabalik dito." Siya, "Walang problema kung hindi na tayo makita sa'yo na yan." Pinakinggan ko to throughout yung semester na break. At nalaman ko na yung tape pala noon si Brother Eddie. Praise the Lord, glory to God. Kaya kumbaga, it's a simple invitation. But yung Pasko ay doon sabihin ko sa inyo, ugly man, pangit man, pero yun yung breaking point sa life ko. Kasi kung maliban na may tiwala ka pa sa sarili mo, may kapit ka pa, may ano ka pa sa talent mo, kung ano man ang magagawa mo. Kasi noon, I want to drive my own life. I want to be the architect of my own destiny. Pero I fail. At saka dami ko pang nagiging, mga karanasan. I cannot name one, but it's very ugly. But the Lord, like a rag, has taken me. And in that simple invitation, I was changed. Praise the Lord. Amen. Praise God. Ang letter B. Sa letter B na po tayo. Mag-isang oras na ba tayo? So, conversion. Kung hindi po natin naranasan yung past po natin na kumbaga hindi ka nagkaroon ng turning point doon sa past mo, kapit ka pa rin, meron ka pa rin relasyon sa dati mong nakaraan, hindi ka po hindi mo maranasan ng conversion. Ang conversion is the moment we accept the Lord Jesus Christ and we say, "Lord, I cannot do it anymore." So Lord, ay i-convert ka ng Lord from your darkness, from your past, from your ugly past into His glorious light. Conversion. Hindi po natin kayang baguhin. Siguro mga konti lang, mga diet, makaya mo yon. Pero yung baguhin ng totoong sarili mo, hindi mo talaga kakayanin yon. Kailangan mo ng power ng Lord para mabago ka. Hindi mo kayang i-transform ang sarili mo. Not even the law. Sabi nga, hindi yung law na sabi mo, memorizing ko yung 10 Commandments. Ma-convert ako. No. Even ma-memorize mo yan. Kasi ang conversion, it is the act of God. Sabi nga, ang born again, it is born from above. Pinanganak ka, spiritual, at ang Lord ang gumawa noon. Amen? Si Eve naman, hindi naman pinanganak ni Adam, di ba? Ginawa siya through the power of God. Ang God mismo ang nag-create kay Eve, hindi naman tayo. So tayo din po, hindi natin kaya transform sarili po natin, i-convert ang sarili po natin from darkness. It is the act of God. Romans 5:8, "But God demonstrated His own love for us, while we were still sinners, Christ died for us." And conversion, it is a love and action, but conversion is an instantaneous. Immediately po 'yon. Kasi ang mga tanong, ang irony po, minsan marami na tayong siguro some other past religion that we have. Ang tagal na nating nag-church, pero pag tanungin po tayo about salvation, parang hindi tayo sure. Now, of course, it is not by our own decision, by our own capacity and knowledge na sabihin natin, "I'm saved." No, it's not. It is act of God. Ang Lord lang ang makapagbigay talaga ng true and genuine conversion. Pero ang conversion po is instantaneous. Hindi po sabihin ng Lord na, "Ay anak, magkailangan mo pa ng 5 years na mag-pray ng ganito, 10 ganito, 5 ganito, magbigay ka sa ganito, magbigay ka, wag mong gawin nito." Hindi po ganon. The moment you realizes in your inner soul, the moment that you give up the control of yourself and leave it to God, the Lord will convert you. Iko-convert ka niya. And it is instantaneous. Ano po ang instantaneous? Siguro alam po natin, sa engineering po, ang instantaneous, parang switch. Ang instantaneous, pag off mo ng switch, pag on mo ng switch, parang there's no gap. Like, pag switch mo, automatically there is a current. Mayroong very short microsecond. Pero tinatawag po yung instantaneous, immediately. Kung makita po natin yan ng story ng yung pako sa cross, 3 po sila, may 2 pong kriminal
Sabi po ng isa, ikaw pala ang Diyos. Nagpakilala ang Diyos. Bakit hindi ka bumaba dyan? Iligtas mo sarili mo. Pero iligtas mo rin kami. Di ba? Sabi ng isang kriminal. Pero sabi ng isang kriminal, don't you fear God? Tayo okay lang na nandito tayo. We are criminals. We are kung ano ang nagawa po natin. We are here and we are narapat lang na nandito tayo. Pero itong nasa gitna sa atin, wala akong nakita. Wow. Wala daw siyang nakita na karapat dapat siya na sa atin. Sabi na kay Jesus. Ano pong sabi na kay Jesus? Jesus? Hindi niyo memorize. Jesus, remember me when you come to your kingdom. So makita mo po doon, remember me, pagkatapos may kingdom. Remember me. So napakasimpleng prayer po siya, pero malalim po siya. Pero alam niya may kingdom. No? When you come, kung maghari ka sa iyong kingdom. So alam niya si Jesus, after that cross, hindi lang po siya mamatay na wala na mabura na sa history. Na isang leader ng Christian na pagkatapos mamatay, mabubura na lang din, masulat na lang napatay na itong taong ito. Pero sabi po niya, remember me, you come to your kingdom. So probably this man heard something about Jesus in the prison cell. Kaya napaka-importante po, lahat ng mga churches, mga siguro tayo ay street, nagpe-preach, nagbibigay ng yung mga leaflets. Ang iba naman, may mga ibang churches, doon naman sila sa mga prison cell. Ang iba naman ay nasa mga hospital. So itong taong ito, probably he heard about Jesus Christ and he has faith. Sabi na, remember me. At sabi ni Jesus Christ, this will prove that salvation is instantaneous. Sabi ni Jesus, today, I will bring you to paradise. Paradise, my friend. Hindi po siya sinabihan na pupunta ka pa sa purgatorio. Doon ka pa, 5 years ka pa doong huhugasan, lilinisan. Pag-pray ka ng lola mo, ng lolo mo, ng ninuno mo. Wala na po, sabi niya, today, I will bring you. Grabe, no? Wala. Nakapako sa cross, hindi na siya nakagawa ng mabuti. Yun lang confession niya. Kaya it is really important, it is with our heart that we will confess. It is we believe. Sabi nga ng Romans, no? And it is in our mouth that we confess that Jesus Christ is Lord. And salvation will be granted. And you will be converted from darkness to light. Amen? Praise the Lord. So, letter C. At malapit na po tayo. Transformation. Dito na ako sa transformation. After you have been saved, you have been converted. Yet, there are still gray areas in our lives that are still need more time to change. So, tanungin po natin siguro, tinanong din natin sarili, na pag na-born again po tayo pala, ay instantly, na pa tayo? Nabago na tayo completely? Di ba, hindi pa. Sabi nga, di ba, we should build our own faith. Kung makita po natin sa Matthew 27, na binibuild po niya yung house niya, ang isang foolish, binild niya sa sand. Ang isa naman, binild niya sa over the rock or foundation, rock. So when storm comes, yung isa naman ay fell down, ang isa naman ay nanatili. Tayo, we are converted from past lang. Kumbaga, newly born. Wala namang newly born baby na pagkatapos magsalita na siya. Engineer na siya, nurse na siya, accountant na siya, safety officer. Kailangan pa niyang mag-aral ng mag-milk pa nga hanggang sa lumaki, matutong magsalita. Then magiging katulad po natin na professional. So, ganun din po sa born-again experience. You are converted, but it is in our responsibility to learn. Nandito na po lahat. Time will come na yung freedom po natin na makinig na ganito with aircon, baka hindi na yan mangyayari. Sabi nga, in the near future, na hindi na po ganun kaluwag. So, while we are still, nandito pa po sa hell, yung mga napunta sa hell, hindi siguro yung pain ng fire ang magto-torture sa kanila. Para sa akin lang po ito. Yung magto-torture sa kanila, yung regrets. Yung regrets na hindi mo nagawa yung tama. Ang dami na pong napakinggan, ang dami nang nagyaya, ang dami nang nag-encourage sa iyo na do this and that through the Word of God and through the pulpits. Pero hindi po natin ginawa ang tama. Regrets. Napakahirap ang regrets, di ba? Minsan, lifetime yan .
Kaya dapat hindi ka nagkamali, lalo na sa partner mo. Di ba? Kasi lifetime yung partner mo, di ba? Regrets, mahirap. So, amen. Wala naman siguro nagkamali dito. Praise the Lord. Masaya naman ng mga mukha. Praise the Lord. Glory to God. Amen. So, kaya we are transformed. So, in 2 Corinthians 3:18, and we are all with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. Increasing, ever increasing glory. Hindi po yun bastang instantly, wala po ditong born leader. Di ba? Sa mga trabaho natin, walang born leader. Siguro may talent ka konti, pero you are not born. Leaders are made. Di ba? Through times, yung mga ginagawa po natin na nagiging perfect po ang mga ginagawa po natin sa trabaho, hindi po yan bastang nangyari. Nangyari yan sa mga experience po natin, natutunan natin at ginamit natin yung mga experience na yun para po natin may perfect ang trabaho po natin. We Christians, talagang dapat tayo we are leaders even in work, in perfection, and honesty. Lahat ng mga gawin, dapat tayo po ang nanguna. Amen? Not to boast, but because it is the Lord's anointing. Ever increasing glory. Hindi po yung instant na talagang transform ka na. And in Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Predestined na po daw tayo to conform into His image. Meron lang kumbaga pattern. Kumbaga, na born again ka, na transform ka, talagang ang ending niyan ay talagang magiging image ni Christ. At sabi pa po dito, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Yung blessings po dito, alam po natin yung blessings ng firstborn. Sa biblical times, ang firstborn, halos lahat ng blessing na sa kanya. Pag sinasabing firstborn male, nasa lahat sa kanya. Halos ang pangalawa, halos wala na lang. Magiging alalay na yan. Tayo, si Jesus Christ, He is the firstborn among all believers. So tayo din po ay magiging, di ba? Siya ang first. Tayo mga firstborn. So ang blessing po natin, hindi po yung tira-tira na lang. Mayroon po tayong bawat isa po natin firstborn blessing. Si Isaac, nung binibless niya si Jacob, alam po na nag-aagawan po sila, at si Esau po ang firstborn na dapat siya ang makaka-receive. Pero bininta niya yung dahil nagutom siya, bininta niya dahil gusto niyang mag-sob, gusto niyang magsabaw muna. So bininta niya, what is the benefit of being a firstborn? So bininta niya. And true enough, nawala sa kanyang firstborn, napunta kay Jacob. Nung binibless ni Isaac si Jacob, dumating si Father, I'm the firstborn, where's my blessing? Sabi na, nandito na, di ba punta ka na? So, by deception, si Jacob nakakuha ng blessing ng firstborn. At sabi ni Isaac, wala na. Naibigay ko na lahat sa kanya. Pero tayo, mga believers, we are offspring of Jesus Christ, co-heirs with Christ. We have that blessing. At hindi po tira-tira. Amen? Huwag po nating ibigay yan sa iba. Praise the Lord. Glory to God. Plakpakan po natin ng God. Hallelujah. Praise the Lord. So, Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Tayo po ay, kung hindi man tayo, ang light naman hindi nagsasalita eh. Alam natin ng light, hindi na magsasalita. Siguro sabihin na, we are called to be, we have to live as people of lights. So, ibig sabihin noon, hindi man tayo masalita, nahihiya man tayo mag-share, pero ipakita na lang natin po ang ating Christian life like a light. Alam po natin ang light, pag nandyan ang light ay siguro pag patay nating light at sabihin kong labas tayo sabay-sabay, baka maguntugan po tayo. Pero pag may light, di ba, organize. Pag may light po tayo, ibig sabihin organize po ang buhay po natin. At alam po natin ang earth, before it was created, sabi nga, heaven and earth was created. And earth was full of darkness. Wala po, very ugly. Alam po natin pag wala kang ma-appreciate sa darkness eh. Wala kang makita.
And God said, let there be light. Nung sabi ng let there be light, and God said, it is good. Ibig sabihin, pag may light talaga. Ganon din ang buhay po natin. Without light, kung wala yung light ng God sa ating buhay po natin, full of darkness. Walang form. Formless nga sabi ng Genesis 1. The earth was formless. Walang forma. Pero nung light nandoon na, siyempre, ma-beautify na ng God. Kasi nakikita siya. Amen? Praise the Lord. Ganon din po ang buhay po natin. Let our light shine. Dahil in lights, there is, it is good. Okay, so since we are transformed, conformed to the perfect image of His Son, let us continually, progressively keep on growing and shining. My friend, my mga kapatid, brothers and sisters, mga kuya, ate, nanay, tatay, pagpunta po sa langit, hindi po tayo kung ano mang nilalang doon. We are created, we are there like the image of Christ, co-heirs with Christ. Hindi po tayo angels. Talagang tayo ay talagang redeemed sa blood ni Jesus Christ. We are co-heirs with Christ. Kung saan siya, nandoon tayo. Firstborns, talagang mga anak ng Diyos. Children of God. Hindi po tayo basta lang creature. Pwedeng may mga creature dyan, magpupuri sa God. Tayo, we are children of God that praise Him. Parang tatay. Diba? Pinupuri mo yung tatay mo, pero iba yung intimacy dahil tatay mo. Amen? Praise the Lord. And bakit po tayo na-convert from our past? Bakit po tayo na-transform? Because we will be presented like a bride. Siguro naman dito ay nakasal na kayo, di ba? Maski masabihin na natin nasa munisipyo lang kinasal yung iba, ako sa ano lang din sa judge lang din ata. Hindi pa nga ata judge yun baka nautusan lang ng judge. Kasi parang ano lang Pero meron siyang katungkulan sa munisipyo. Praise the Lord. Siyempre, maski ganun ang kasal po natin, nagbibihis naman din tayo. Nagpe-prepare, lalo na mga babae. Mga lalaki, okay lang maligo 5 minutes. Diba? Same. Pero, diba? Pero mga babae, talagang the beauty treatment is quite a long time para po sila prepare for that day. So, ganun po tayo hinintulad. Hindi po tayo hinintulad sa lalaki, sa babae talaga dahil the preparation is there na talagang to present herself to God. Kaya tayo po ay piniprepare as a glorious church dahil hindi po tayo madatna na kulubot pa yung mukha natin, kakagigising lang natin, tapos ikakasal ka na. Yung banig nandito pa, bakat pa sa mukha natin. At makita po natin ito sa sabi nga 1 Peter, bago po tayo doon sa story ng 10 virgins. 1 Peter 1:16, for it is written, be holy because I am holy. My friend, mga kapatid, bakit sabi ko laging my friend? Kasi yung driver namin, my friend kasi tawag namin. Be holy for I am holy. Minsan marinig natin ito, yung isa galit sa mga ganito dahil but sabi po dito, times is up. Be holy for I am holy. Pero ito talaga ang destiny ng bawat isa po sa atin. You cannot stand in the presence of God without holiness. Pero huwag kang mag-alala, it is the work of the Holy Spirit. Parang pupunta ka ng astronaut, pupunta ka ng sun without your astronomy, what is diba? So, meron ngang isa, di ba, India ba yun? Sa Amerika. Napunta sa, Indian, napunta sa outer space, sa ICC. Pero hindi makabalik dahil there is some mga kasiraan sa spaceship nila. Nag-stay siya ng matagal doon. Hindi naman siya pwedeng sumakay ng eroplanong normal dahil outer space na siya, masusunog. Ganon din po tayo, we are prepared because talagang the regions of God is talagang hindi ka pwedeng, kumbaga, sabi nga ng Old Testament, pag nakita mong Diyos with the sinful life, mamamatay ka instantly. It's normal. Ganon din po, parang mag-approach ka ng sun without anything. So, Matthew 25:1-13, at the time of kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So tayong lahat, sabihin ko na lang sa'yo, tayo yung 5 wise virgins. Kasi yung foolish virgins, nandun yung lamp. So sabi na po dito, 5 foolish virgins brought their lamps. The 5 wise virgins brought their lamps also, but took oil in jars. When the bridegroom came, they trimmed their lamps and used the extra oil, but the foolish virgins don't have enough. Tayo, sabi nga ni Brother Eddie, may iba nag-start ng tama,
pero nag-end ng mali. Sayang, di ba? Ngayon we started, ako nagkaroon din ako ng principle ng buhay. Pag may nagyaya sa akin na na tama, maski mahirap, nung time na yon sa profession ko, I was a registered electrical engineer. Sabi mo na nagyaya sa akin, magbi ka kasi ang tagal mo na dyan sa ring ko. Ang hirap niyan na 1 year. 1 year para kang matulala doon, mag-aaral ka ulit. Pero sabi ko, sige, baka paghinayangan ko. So I took that path for 1 year para talagang tulala. Lagi ako nagdadala ng laptop, nag-aaral ng engineering ulit, electrical engineering. In short, nakuha ko yon after a year. So meron na namang nagyaya sa akin, mag-ACPE ka, Asian engineer. Kung ano ba makukuha ko dyan sa ACPE na yan? Madagdagan ba sahod ko dyan? Wala, pero it's in your profession, in line. Pero naisip ko na naman ulit yun. Baka maya-maya sasabihin, tingnan mo, nag-ACPE kami, na-ACPE na kami, Asia na kami, ikaw hindi pa. So, sige na nga. So, mintran mo ako. So, in 2019, I got also the ACPE. Pero I tell you, all those things are lang, kumbaga, sa profession lang. I never boast on that. Pero, sabihin ko, nakuha ko rin yon. Raw 4 po ako alam mo naman, nag-aaral ko, di ba? Hindi ako nag-aaral. Hindi ko nag-concentrate sa pag-aaral. Pero nakuha ko yung mga nakamit ko dahil sa help ng Lord. Because He transformed me. He converted me. And kumbaga, we are leaders. Kumbaga, tayo po dapat ang mangunguna. At itong 10 virgins na ito, hindi sila naghanda. So tayo, dapat hindi po natin paghihinayangan ang napakalawak, napakaluwag ngayon na mga kumbaga entry na tayo po ay umayos. Tayo po, ang buhay po natin ay ma-align sa will ng Lord. Because at any time, I tell you, sinabi ko na ito sa inyo, kung nakarinig nyo to, during the rapture, hindi mo matapos ang word, Lord, save me. Sa sobrang bilis. Sa sobrang bilis, in a twinkling of an eye, ma-change everything. Yung body po natin na physical, ma-change into a glorious body. At sinabi ko na sa inyo, sinabi ng Bible, hindi ko sinabi pala, pag glorified body po ang tao, pag tumawag yung, Nay, nasiraan ako ng kotse dito sa highway ng EDSA. Saglit lang punta ko. Nandun ka na. Yun ang glorified body. Speed of thought. Ganun po ang sasalubong kay Jesus. Glorified body. Hindi po itong physical body. Hindi po tayo pagsakay ng helicopter, antayin po natin, salubungin po natin, or Virgin, yung galactic, para salubungin po natin. Hindi po kaya yon. We need our body to be changed from corruptible to incorruptible. Yun po ang glorified body. At ito pong 5 virgins na to, sila po, dahil handa po sila. So ngayon, we have all the avenue. The pulpits are always encouraging us. Our church is encouraging us that everyone should uphold to be a glorious church. So ano po yung glorious church? Without stain, without blemish, and without wrinkle. Amen? Praise the Lord. Will you accept that? So follow me. Praise the Lord. Let us all stand. Let us all stand, and we have this song. As we again contemplate on our life, let us pray. As I told you, simpleng invitation lang ang nag-change ng life ko. Because I hid onto it. I follow it. I accept the challenge. Mga kapatid, ang dami pa pong maka-exploit mo sa buhay. I tell you, when the Holy Spirit at His fullness will work in you with that great power, marami ka pa pong hindi alam sa sarili mo. Marami ka pa pong magawa sa buhay na ito na mamamangha ka. Because it is the power. Because the Holy Spirit will open everything, the gifts that He has into your life. Hallelujah. So let us rededicate our life to the Lord. And let us sing this song as our prayer to the Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong magsinta. Niyakap mo ako sa aking kalunghan, ibig mo
it is, wala na po siyang kapangyarihan kung meron man. Kung meron mang mga bakas, ay footprints na lang yon. Wala na siyang kapangyarihan over you because the great power that is in you, no one can stand. Not even the gates of hell. Not even the prince of darkness or wherever it is or whoever it is. Because the Lord, His power and His holy blood has already changed every one of us. Now let us focus on our life to uphold in becoming a glorious church. Because this is our destiny. Because this is what the Lord wants for us. Hallelujah. Lord, bless everyone with your Holy Spirit, with your washed by your blood, O Lord God. And allow your word, Father God, Lord God, to be alive, O God, in each and every one of us. So that, Lord God, the fruit of it, O Lord God, will benefits, Lord God, our present life and even in the life to come. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang ating ipahayag. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala. Ito na po ang ating huling awit. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord! Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang